Kalunos-lunos ang nangyari po dahil patay ang isang graduating student matapos siyang saksakin ng ice pick nang manlaban siya sa mga hold-upper dyan sa Rodriguez Rizal. Kaya ang sigaw ng pamilya ng biktima, hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Jim Tejano sa balita. Nanawagan po ko sa mga tao po na pwede pong nakakita sa kanila pong dalawa or sa mga bahay-bahay po na meron pong CCTV, baka pwede po matulungan kami makuha po yung footage para mas mapabilis po yung paglutas po, paghuli po sa pumatay po sa kapatid ko, makamit po namin yung hustisya. Yan ang panawagan ng pamilya Barona. Hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kaanak na si Jade Kirby Barona, isang graduating student ng BS Hospitality and Management. Pangarap sana niyang maging manager sa isang fast food at balang araw ay makasampa sa barko para maiangat ang buhay ng kanyang pamilya. Pangarap na tila natuldukan ng isang marahas na krimen. Sobrang sakit kasi mabait talaga siya na bata nung aral, trabaho. Di nga po nga siya kilala dito ng mga namin mga kapitbahay namin kasi di po talaga yan siya nalabas. Lalabas lang siya pag may kailangan. Bahay lang siya, aral. Madaling araw ng February 8, 2026, kita sa CCTV ang paglapit ng dalawang lalaki sa biktima at sa kasama nito sa Pamantasan Road, Area 6, Barangay San Jose, Rodriguez Rizal. Ang isa sa mga suspect, tila dumistansya pa. Ayon sa testigo, bigla umanong hinablot ng isa sa mga lalaki ang bag ng kasama ni Kirby. Dahilan para pumalag ang biktima. May tatlo po doon lalaki na nag-aayos po ng motor. Then po, yung isa po doon, sabi po sa amin na kung may flashlight po ba kami. So, si Kirby po is, siya po yung lumapit. Siya po yung nabigay po ng flashlight niya po. Iniwan na po namin flashlight niya po doon sa tatlo po. So, naglakad na po kami. Habang nagkikwentuhan po kami, bigla pong may humatak po ng bag ko. Tapos nakatutok na po sa amin yung patalim po. Bale, pagkahatak po ng bag ko, saka po tumalsik yung lamin ko po. Doon na nagsimulang uminit ang sitwasyon. Naghahatakan na po. So, ako po napatumba. Then, nung pagtayo ko po, nung nakuha na po namin yung bag, sinatak ko na po si Kirby tapos sinabihan ko na po siyang tumakbo. Then paglingon ko po, sinabihan ko po siya na may tama na po siya. Humingi ng tulong ang testigo sa mga dumadaang sasakyan. Isang tricycle ang nagmalasakit na maghatid sa kanila sa ospital. Agad din niyang inireport sa kanyang manager ang nangyari, na siyang nagpaabot ng balita sa pamilya ng biktima. Pagdating namin ng Inaris, yun na, hindi na namin nakita si Kirby sa emergency room. Tapos nakita ko na lang yung mama ni Kirby, umiiyak na siya. Tapos sabi ko wala na talaga. Dead on arrival sa ospital si Kirby matapos magtamo ng saksak sa dibdib gamit ng isang ice pick. Ayon sa kaanak, bago ang insidente sumakay sila sa isang puting tricycle. Pero sa halip na ihatid sa kanilang destinasyon, ibinaba umano sila sa madilim na bahagi ng Pamantasan Road, malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kinumpirma ito ng barangay. Kolorum po yun, sir, at hindi naman po namin nakarating dito kung saan sila sumakay, pero doon sila ibinaba sa nasabing lugar, yung sa Pamantasan. Mag-ikot ng ating mga kapulisan sa mga nasabing area at sikap umaksyon na rin nung makarating sa barangay yung ganung senaryo. Sa ngayon, may person of interest na ang PNP sa kaso at tinitingnang posibleng may kaugnayan ito sa nangyaring krimen. Nangako naman ang mga otoridad na gagawin ang lahat para maipatupad ang hustisya para kay Jade Kirby Barona. Yung lead dito, a person of interest alias something like that, nakita dun sa incident area prior dun sa nangyaring attempted robbery. So, continue yung investigation dito ng so they are already on the ground. Continue yung follow-up nila dito sa kaso na to. Tinututukan natin. Talagang we have aggressively pursuing the perpetrators of this gruesome incident. And we will assure the public that we will surely brought to justice the perpetrator of this heinous crime. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.